Ang brilyanting itim at ang pag-ibig ng bathala. Sa isang panahong ang Encantadia ay tila payapa, ngunit sa ilalim ng liwanag ay may kumukulong kadiliman na mayani ang isang katotohanang batid ng mga sinaunang bathala na ang mga sangagre ay hindi basta-basta ginagapi. Sila ay matatalino, mapanuri, at may pusong kayang pumili ng liwanag kahit inalok ng dilim. Dahil dito, napagtanto ng bathalang si Gargan na ang lantad na dahas ay hindi kailanman magiging sapat upang ibagsak ang isang nilalang na may malinis na layon at matatag na pananampalataya sa kabutihan. Kaya't pinili ni Gargan ang landas ng panlilinlang. Isinuko niya ang anyo ng isang bathalang kinatatakutan at nagbalat kayo bilang isang karaniwang nilalang, isang tahimik, mababang loob, at tila inosenteng lalaki na nagngangalang Elmo. Sa anyong ito, pumasok siya sa mundong hindi saklaw ng mga hinala ng sangre. Walang marka ng kadiliman sa kanyang balat. Walang bakas ng sinaunang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Isa lamang siyang nilalang na may simpleng ngiti at misteryosong katahimikan. Ang tunay niyang layunin ay si Terra. Si Terra ang isa sa pinakamatibay na sangre. Hindi lamang dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang puso. Isang pusong hindi natitinag ng takot at hindi madaling malinlang ng kasinungalingan. Alam ni Gargan na kung may sino man siyang dapat pabagsakin mula sa loob, iyon ay si Terra. Kaya't minatyagan niya ito sa bawat galaw, sa bawat laban, sa bawat sandaling nag-iisa. Hindi niya inapura ang tadhana. Ang kadiliman ay marunong maghintay. Sa paglipas ng mga araw, naging mga buwan. At ang mga buwan ay naging mga taon. Unti-unting nagtagpo ang landas ni Elmo at ni Terra. Sa unay kaswal lamang ang kanilang pagkikita. Mga sandaling nagtatagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan ng Encantadia. Ngunit sa bawat pagkikita, may unti-unting nabubuong koneksyon. Isang hiblang hindi maipaliwanag ng kapangyarihan o ng tadhana. Hindi inaasahan ni Gargan ang pagbabago. Sa halip na si Terra ang mahulog sa bitag, si Gargan ang unti-unting nahuhulog sa damdaming hindi niya kailanman naranasan bilang batala. Pag-ibig na hindi hinihingi, hindi mapang-angkin, at walang kapalit. Ang kabutihan ni Terra ay hindi nagtatangkang baguhin siya. Tinanggap lamang siya bilang siya. At doon nagsimulang mabiyak ang brilyanting itim. Ang brilyanting itim ang pinagmulan ng tunay na kapangyarihan ni Gargan. Isang sinaunang hiyas na sumisipsip ng galit, puot at kasakiman. Sa bawat masamang hangarin, lalong lumalakas ang ningning nitong itim. Ngunit habang lumalambot ang puso ni Gargan, habang ang kanyang mga desisyon ay unti-unting inuuna ang kaligtasan ni Terra kaysa sa sariling layunin, ang itim na ningning ay nagiging maputla. Isang bagay na hindi nakaligtas sa mata ni Hagorn. Si Hagorn, ang tuso at walang konsensyang nilalang na matagal nang nag-aabang sa pagbagsak ni Gargan, ay nakaramdam ng kahinaan. Alam niyang, ang brilyanting itim ay ang pinakamalakas, ngunit pinakamasumpang hiyas sa buong Encantadia. At kung makukuha niya ito, hindi lamang si Gargan ang babagsak, ang buong mundo ay luluhod. Kaya't gumawa siya ng hakbang. Lumapit si Hagorn sa batala ng Balaak at kay Ether sa tulong ng presensya ng mga batalang na mayapa. Sa isang ritual na nilamon ng sigaw ng mga espiritu at ungol ng lupa, pinagkalooban siya ng kakayahang umanib sa brilyanting itim. Ngunit ang hiyas ay hindi basta sumusunod. Ito'y lumalaban, sumisira, at bumabalikwas laban sa sinumang walang kakayahang pigilan ang sumpa nito. Sa unang sagupaan ng kapangyarihan, natalo si Hagorn. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang brilyanting itim ay hindi kailanman naging kaalyado. Ito ang hiyas ng kapahamakan. At sinumang humawak dito ay haharap sa sariling pagkawasak. Samantala, patuloy ang pagbabago ni Gargan. Habang lalong tumitibay ang kanyang damdamin kay Terra, lalong nagiging puti ang kanyang brilyante. Isang kababalaghan na hindi pa kailanman nasaksihan, ang kadiliman ay nagiging liwanag. Ngunit alam ni Gargan na kung tuluyang maging puti ang brilyanting itim, mawawala ang balanse ng mundo.
Ang kapangyarihang iyon ay hindi nilikha upang maging ganap na mabuti o ganap na masama. At doon pumasok ang huling plano ni Hagorn. Sa huling pagkakataon, nagbalat kayo siya sa anyo ni Terra mismo. Ginamit niya ang kaguluhan sa Encantadia, ang pananalasa ng kanyang mga alagad upang ilayo ang tunay na Terra. Nang dumating ang oras ng muling pagkikita, si Gargan ay humarap sa isang anyong akala niya'y mahal niya. Hindi alam na ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa anyo ni Terra, tinanong ni Hagorn si Gargan kung may itinatago siya. At sa sandaling iyon, bumigay si Gargan. Inamin niya ang katotohanan. Ipinakita niya ang tunay niyang anyo bilang bathalang Gargan. Ang mga markang itim sa kanyang balat ay unti-unting kumikislap. Tanda ng kapangyarihang minsan niyang kinapuotan. Sa harap ng taong minahal niya, wala na siyang itinago. At sa panlilinlang na puno ng lambing, hiniling ni Hagorn ang brilyanting itim sa pangakong wawasakin ito upang iligtas ang mundo. Sa isang iglap ng kahinaan, ibinigay ni Gargan ang hiyas. At doon nagwakas ang lahat. Sa sandaling mahawakan ni Hagorn ang brilyanting itim, ibinunyag niya ang tunay niyang anyo. Ang halakhak niya'y umaling-awngaw sa hangin at ang mga markang itim sa balat ni Gargan ay naglaho. Hindi dahil nalinis siya, kundi dahil kinuha sa kanya ang pinagmulan ng kanyang pagiging bathala. Iniwan siyang halos karaniwan. Isang engkantadong nilalang na may alaala ng pagiging Diyos. Bago tuluyang umalis, ikinulong ni Hagorn si Gargan sa isang pananggalan. Isang kulungang nilikha mula sa sinaunang kapangyarihan, sapat upang pigilan ngunit hindi pumatay. At sa pagbabalik ni Hagorn sa Encantadia, dala niya ang pinakamapaminsalang brilyante sa lahat. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng pagkawala ng brilyanting itim, nanatili ang isang katotohanan. Si Gargan ay isa pa ring bathala. Mahina kung ihahambing sa dati, ngunit hindi kailanman walang kapangyarihan. Ang kanyang takot ay hindi para sa sarili, kundi para kay Terra, ang tunay na Terra na ngayon ay nasa mundong muli na namang binabantaan ng kadiliman. At sa katahimikan ng kanyang pagkakakulong, isang bagay ang malinaw sa puso ni Gargan. Ang pag-ibig ang kanyang naging kahinaan. Ngunit maaaring iyon rin ang magiging dahilan ng kanyang pagbabalik.